Hello everyone and hello Aries. Itong reading na to ay para sa year 2026 ninyo. We will look in the energies for the year 2026 and anong mga advice cards ang gustong ibigay ng universe para sa iyo. Nawala tayo dito ng saglit but we are back. If you're new here, welcome sa Hulahuan. Ang goal ng channel na to is to give guidance, sourcing the light from the creator with good intentions para may positive energies ang lahat. Please follow or subscribe. Sobrang importante ng inyong suporta para makontinue natin ang readings dito. So your first card is the Two of Pentacles and you have the Seven of Wands. So Aries, sinasabi dito na meron kang mga gustong i-consider sa buhay mo, may mga ginagawa kang balanse, meron kang mga kino-consider na maraming bagay na gusto mo sanang magkaroon ng kaayusan. Ang challenge mo lang sa gusto mong mangyari sa buhay mo, no? Those things na gusto mong magkaroon ng balance, nagkakaroon ka ng challenge pagdating sa sa pagkagusto mo ng seguridad, yung security. So ito yung nakikita kong tema ng 2026 mo or you papasok sa 2026. You also have the Page of Pentacles. This is telling me na limited ang resources mo. Pwedeng yung pera mo, it doesn't matter kung gaano kalaki or gaano kaliit ang kinikita mo, but it feels like kung magkano man yung meron mo, ano yung oras na meron mo, nakalaan na yon sa maraming bagay. So, konti lang din yung pwede mong i-impart or gawing pangtaya sa mga bago mong gagawin. Aries, yung Pentacles na to, hindi lang to about pera. This is also about your time. Okay? So, in the past, Aries, nakita ko na may malaki kang realization sa buhay mo. Nakakawala ka sa mga limitations from the past. So 2025, I feel na ang dami mong learnings, ang dami mong na-realize sa sarili mo and you were able to get out of situations na hindi naman pala ganun ka beneficial para sa iyo. So in 2026, ito yung maganda mong natutunan or in 2025, maganda mo tong natutunan. Kaya sana ma-apply mo siya talaga in 2026. Nakikita ko Aries because you have the Empress in reverse. There is a sense of wanting to be independent. Ayaw mo na lagi kang kailangan alalayan, ayaw mo na ikaw yung tinutulungan, gusto mo nang makatayo sa sarili mo, Aries, or you want to be more independent. Marami din sa inyo na baka sinusuportahan pa ng kung sino or there is this feeling na kailangan lahat ng mga gagawin mo nakasalalay sa ibang tao. So gustong maging independent, Aries. And napakaganda nun makita sa energy mo. You also have the Hanged Man here. Aries, there is this energy in you wanting to balance things. Yun nga yung sinasabi ko kanina that marami kang binabalance. May gusto kang marating and in 2026 nakikita ko na malaki yung possibility na napakarami ng gusto mong mangyari na i-secure sa buhay mo, na pagbalansehin sa buhay mo, hanapin kung ano ba yung katotohanan, ano ba yung gawan mo ba ng katuturan or magkaroon ng output yung mga gusto mong mangyari. Minsan kasi may mga iniisip ka lang sa sarili mo na gusto mong magawa pero napakaraming challenges. Nakikita ko yun in 2026 na kaya mo siyang i-actualize, magkaroon ng pagbabago na merong output, may nangyayari. Medyo uncomfortable para sa'yo to, Aries, pero nakikita ko na kahit hindi ka ganun kasanay sa mga bagay, natutuwa ka at nagiging mas encouraged ka na mag-move forward to do action and to do things na medyo bago para sa'yo kahit minsan hindi siya ganun ka-komportable. Basta lang nakikita ko sa'yo na nag-move forward ka. So just be very careful then that hindi lahat ng pagkakakitaan ay dapat mong gawin.
because yung iba sa inyo baka magkaroon ng offers na hindi masyadong maganda, baka hindi siya legal, or baka ikasasama mo just for the sake of you na marating mo yung gusto mong mangyari. So just be careful of that. Aries, other people around you, hindi sila ganun ka accepting of your love or the emotions or the care na gusto mong ibigay. Pinapakita dito sa akin na kahit minsan yung gusto mong ibigay na bagay na or time, resources, pag-intindi sa ibang tao, minsan ang dating kasi sa kanila, nangingialam ka or masyado kang pushy. So, iba yung perspective niya ng ibang tao and iba din yung dating mo. So, that could be the reason why these other people, hindi nila tinatanggap kung ano man yung in-offer mo. Pero nakikita ko sa'yo, Aries, magaling ka kasing mag-prepare. Nakikita mo kung ano yung dapat abangan, ano yung kailangan mong gawin next, ano yung dapat mong gawin ngayon para makarating ka sa pupuntahan mo. Andito yon, Aries, nakikita ko dito na you have that capability. Hindi lang capability, actually, parang parte ito ng pagbabago mo and ng gusto mong mangyari to be this better person, to have a better life. And hindi lang ikaw, hindi lang para sa sarili mo yung nakikita ko dito na gusto mong ma-improve. But napakarami pang tao na you are caring for. Kasi it feels like napakaraming tao sa likod mo and gusto mo silang dalhin to move forward. You also have some other things or tools that you can use in you. Napakarami mong talento, dami mong creativity in you. Yung resourcefulness mo, sobrang magagamit mo yun for 2026 para pagplanuhan, gawa ng aksyon, yung mga dreams and mga achievements na gusto mong marating. Aries, ang advice sa'yo for 2026 for the whole year, it's very career-oriented or money-oriented or some kind of self-fulfilling na bagay ang nakafocus para sa'yo. Nakikita ko dito na ang dami mong kailangan gawin to reach that dream. Not because mahirap yung trabaho or not because kailangan mong dumaan sa hirap or matitinding challenges. Hindi dahil sa ganon, Aries. Pero yung dreams mo kasi malaki siya. Kung saan ka nagsisimula ngayon, kung nasan ka ngayon, at kung saan yung gusto mong marating, ang layo ng gap. Kaya nakikita ko dito na ang dami mong kailangan pagtrabahuhan. So ito yung advice talaga sa'yo. Nakikita mo dito yung 10 of Wands. Ang dami niyang hawak na stick. And minsan kailangan mo talagang pagsabay-sabayin yung iba't ibang trabaho, iba't ibang kailangan gawin. Ikaw lahat ito. Mahirap siya, pero ito yung gusto mong mangyari, di ba? So, you want to achieve things in your life. So, kailangan mong pagsabay-sabayin yung mga bagay, Aries. There's no other way. Nakikita ko naman na kaya mo, yes, pero pagod siya. So, pag-isipan ng mabuti kung paano mo i-achieve or paano mo pagsasabay-sabayin. So, matinding time management, matinding allotment ng energy mo, ang magpahinga. You may also want to schedule things kung saan ka pinaka-productive para hindi ka kakaroon ng exhaustion, hindi ka sobrang pagod. Kailangan mo lang talagang hanapan ng oras at ng tamang pagbigay ng energy. When I say energy, parang kumbaga hindi ka mapapagod. Kumbaga kailangan mong i-budget yung energy mo, yung kakayahan mo, yung kung kailan ka pinakagising, doon mo gawin yung mga kailangan ng utak. Kung kailan ka well-rested, doon mo gawin yung mga bagay na medyo nakakapagod gawin. So, these are the things na nakikita ko para sa inyo, Aries, na you really have to take note of.
If you can do that, Aris, I see that there's a lot more na-achieve mo yung mga nakikita mo. Nakikita ko na mas mataas na yung napuntahan mo. Nakikita ko na mas nakikita mo na yung clearer na perspective kung nasaan ka. And dahil yun yung nakikita mo, it gives me this feeling na mas mataas yung narating mo. So may na-achieve ka through your hard work, Aris. Doon mo din nakikita, Aris, yung mga bagay na posible pang mangyari sa'yo in 2026 or forward, actually, moving forward. Yung mga bagay na hindi mo alam, ngayon kaya mo nang gumawa ng sarili mong judgment, ng sarili mong desisyon, and napakaganda nun, Aris. This is something na ikatutuwa mo. All you need to do is to move. Kailangan mo lang talaga ng hard work, tiyaga. Focus ka lang doon kasi itong cards na to, it's more of you really doing the work and hindi ka nadidistract sa iba't ibang bagay around you. Kung nakatulong sa inyo ang reading na ito, please subscribe, hit the like button if you are on YouTube, and follow kung kayo ay nasa Facebook. Huwag niyo po kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang ito to support this channel para blessings lang ang umiikot sa community natin. Aris, ang first advice card mo ay focus on your priorities. Where you put your focus is where you receive your outcome. Your priorities are calling to you, which may produce a feeling of anxiety unless you give them the time and attention they and you deserve. Even a small amount of time devoted to your priorities will help you feel better and more confident. Alam mo naman, Aris, kung ano yung mga kailangan mong bigyan ng priority sa buhay mo. Minsan yung times na tinatamad ka, ayaw mong kumilos, hindi mo binibigyan ng pansin yung mga trabaho na naghihintay para sa'yo. Pwedeng kasing simple lang yan ng pagbabayad ng kuryente, pagbayad ng tubig, or minsan mag-text ka man lang doon sa katrabaho mo. Yung mga bagay na yon, yung mga maliliit na bagay na yon, kailangan mo siyang bigyan ng pansin, kailangan mo siyang gawin agad-agad. Hindi lang dahil sa kailangan mo siyang gawin. Pero itong mga bagay na to, kung lagi siyang naghihintay na gawin mo, nagkakaroon ka lang ng napakadaming iniisip sa utak mo. Nagkakaroon ka lang ng mga hindi kailangan ng mga hindi kinakailangan na alalahanin. So, dagdag lang siya ng iniisip. So, kung gusto mong maging moving forward talaga ang 2026 mo, gawin mo na siya. Wag mo na siyang hintayin na wag ka nang maghintay ng ibang tao pa ang magsabi sa'yo. Kung alam mong kailangan mo siyang gawin, gawin mo na siya kaagad. Your next advice card is successful funding. Your idea is divinely guided and supported by the same infinite wisdom of God that gave you the idea. Do not allow money concerns to prevent you from turning it into reality. Crowdfunding, partnerships, and other options are available to help you. So, Aris, kung problema mo ay pera or suporta sa mga gusto mong mangyari, yung mga idea na gusto mong gawin, like say gusto mong mag-business or gusto mong mag-YouTube, gusto mong maging influencer, kung may mga ganito kang idea, just know na hindi naman ito nanggaling lang sa iyo eh. Kumbaga hindi mo naman to maiisip kung hindi naman to binigay ni God. Huwag mong hahayaan na yung pera yung maging hadlang or yung kakulangan ng pera ang maging hadlang para magawa mo yung mga bagay na pinapangarap mo. Gumawa ka ng paraan, baka naman pwede kang mag-crowdfunding or baka pwede kang makipartner sa ibang tao, baka pwede kang manghiram ng kagamitan, sana hindi pera pero parang wag kang mawalan ng pag-asa. There is always a way for you to do it. Wag mo lang ilalagay sa alanganin ng sarili mo. Napakarami mong pwedeng gawin, Aris.
Your next advice card is positivity. If you can find even one thing to be grateful for, it will restore you to the light. Please, dear God, let me always feel gratitude for something, even a tiny thing in even the hardest situations. Always be positive, Aris. Hindi naman sa lahat ng bagay madali yung mga ibibigay sa yung blessings eh. Hindi naman sa lahat ng bagay ah, nagiging madali ang lahat. So just be positive, always have that pag-iisip ng kaya natin to, mayroong paraan. Wag kang magiging negative, wag mong iisipin sa sarili mo na hindi mo pala kaya or ang hirap neto. Normal lang sa isang tao na may gustong marating sa buhay na merong makakasalubong na challenges sa buhay. So don't be discouraged. Direction. Lord, please show me the right action right now. Please bring a sign and a miracle that gives clear direction. May I hear the promptings of my own body, and if for some reason I'm about to head the wrong way, please stop me. So, ipagdasal mo sa Panginoon na bigyan ka niya ng directions. Minsan kasi, binibigay na yun sa'yo ng guardian angels mo or ng spirit guide mo or maybe this is pwedeng sarili mong katawan to na sinasabi na sa'yo na ito na yung gawin mo. So minsan, alam mo yung minsan parang gusto mong kumilos, may gusto kang gawin or naiisip mo nang gawin yung isang bagay. Yun na yun. Yun na yung sign mo na gawin mo na siya. Or ito yung piliin mong direction sa buhay mo. And kung meron namang mga bagay na pakiramdam mo ay hindi siya okay sa'yo, hindi siya magandang gawin, then sundan mo yun. Always follow kung ano yung nakikita mo or nararamdaman mo. Your next advice card is New Waxing Moon. Aries, for 2026, napakarami ng pagbabago sa loob mo. Napakarami ng consciousness na nag-expand para sa'yo. Ibig sabihin, yung pagkakaintindi mo and yung pagkaka-align mo sa sarili mo and sa dapat mong puntahan ay natututunan mo, nadidiscover mo in 2026. Napakaraming pagbunga ng bagong karanasan, ng bagong lessons, ng bagong pag-iisip and mindset ang meron mo for 2026. At ito yung sinasabi ng card na to. You also have Mugwort, Rites of Passage. Minsan may mga bagay na medyo challenging para sa'yo, Aries, na dapat mong maramdaman. Nakikita ko dito na minsan hindi ka sanay sa mga bagay pero kailangan mong pagdaanan yung mga bagay na yon para lang na magkaroon ka ng karanasan na or realization na itong bagay na to, hindi siya ganito kadali. Ito yung dapat mong gawin para ma-achieve mo yung bagay na yon. Or baka naman minsan, kailangan mong magpakumbaba at makipag-cooperate sa ibang tao para magkaroon ka ng ganitong klaseng bagay na kung ikaw lang mismo ay hindi mo kakayanin. Pwede rin naman na you have to be creative. Kailangan mo mag-isip talaga, magtsatsaga ka ng todo para ma-achieve mo. So yun yung rites of passage na sinasabi dito. Next advice card is Sea Otter, Happiness. Be the master of playful living. Alam mo, nakakatuwa to, Aries, kasi minsan may mga, kung iisipin mo yung buhay para siyang daan, dinadaanan mo siya. Hindi ibig sabihin na ang hirap-hirap ng mga nangyayari sa paligid mo ay kailangan maghirap ka din. Minsan, yung pagtingin mo, yung perspective mo sa nangyayari sa'yo, ang kailangan mo lang palitan para maging komportable ka kung nasaan ka man. Hindi mo kailangan na mag-worry, hindi mo kailangan na piliin yung takot kung yung ibang tao sa inyo ay nagpapanik na. Hindi mo naman kailangan maging ganun eh. Para saan? Because ang energy ng universe ay ibibigay sa'yo ng universe yung energy na katapatan or yung pangtapat lang ng energy mo.
For example, kung ikaw ay nag-worry or natatakot ka, yun lang din yung ibibigay sa'yo. Yun yung gusto mo. So, ibibigay niya sa'yo kung ano yung kinakatakutan mo. Pero kung pipiliin mo na may trust, meron kang pagmamahal sa sarili mo, meron kang faith sa gusto mong mangyari, naniniwala ka na magagawa mo to, then yun din ang ibibigay sa'yo ng universe. Next advice card is Owl Magic. Choose to know the truth because you can. Open your inner vision. You can see through deception. Let the past go and make room for a better life. Rise up. Magic and wisdom are your birthright. So sinasabi dito na yung piliin mo yung katotohanan na kaya mong gawin. Marami kang pwedeng gawin. Buksan mo yung pag-iisip mo. Gumawa ka ng puwang sa buhay mo. Ng space sa buhay mo na magkaroon ng better life. Bigyan mo yung sarili mo ng pagkakataon na i-achieve yung dreams mo, and yun yung kinakailangan mo. Kasi kung ang iniisip mo lang lagi ay mahirap ang buhay, imposibleng ma-achieve yung pangarap mo, then walang mangyayari sa'yo. Then yun ang ibibigay niya sa'yo. Let the past go. Kung ano man yung mga nangyari in the past, wala ka na magagawa doon. Hindi mo mababalikan yon. Unless this is something na within your control. And what is within your control is kung anong mangyayari sa buhay mo moving forward. Kailangan mong tumayo, kailangan mong tumindig, kailangan mong manindigan sa nalalaman mo, at kailangan mong magporsige para magkaroon pa ng mas maraming knowledge or kaalaman sa sarili mo. Kasi ito yung magiging weapon mo, ito yung magiging sandata mo para magkaroon ka pa ng mas magandang kinabukasan, mag-open up ng marami pang opportunity para sa'yo. Yan ang forecast ninyo, Aries. Please subscribe on YouTube and follow Hula Juan on Facebook para may abangan kang forecast for your sign. And always remember, sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intensyon. See you sa next reading.